Yeah, sure, diet beans. You're late. Why are you hiding the side of your face from me? I'm not. It was an accident. Piece of shit. Man, just keep your mouth shut. But what is it? Won't take long. I'm busy. I came here to tell you that you are a walking argument for birth control. If you go near my daughter again, I will kill you and your entire inbred family. Are you done? What is it, Cougar Mama? What the hell? Get up. All right. Turn. Sa kalagitnaan ng gabi sa New York City, ang dalagang ito ay nagmamadaling nagsuot ng kanyang mahalimuyak at basang panty, bago nag-retouch ng kanyang makeup. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang kanyang ka-one night stand at nilinis ang mantsa ng dugo sa kanyang bibig. Dito na nabunyag na walang awa niyang nilaslas ang kanyang lalamunan. Maingat niyang nilinis ang kanyang mga fingerprints sa mga kamay at katawan nito, bago iniwan ang bangkay sa kwarto ng hotel. Ang pangalan ng assassin na ito ay Hazel. Makalipas ang 20 taon, si Hazel ngayon ay nagpapatakbo na ng isang diner, at ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-aasikaso sa mga nakakabagot na customer na walang kaalam-alam sa kanyang madilim na nakaraan. Why won't you go out with me, Hazel? How about garden meatloaf? Is that club sandwich all right? I don't. Bacon cheeseburger. Minestrone soup. Tuna melt. Fantastic. Tuwing may pulis na bibili sa restaurant, lagi niya silang hindi sinisingil ng bill. Napansin ito ng kanyang anak na teenager na si Joy at kinwestiyon siya, kaya ipinaliwanag ni Hazel na kailangan niyang mapanatili ang magandang relasyon sa pulisya upang mabilis silang tutugon kung sakaling magkaroon ng emergency. A little goodwill can make a difference between them showing up in 5 minutes or 5 hours. Habang nag-uusap sila, napansin ni Hazel ang kasintahan ng kanyang anak, si Travis, na nakaupo sa isa sa mga upuan sa restaurant, kaya ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya dito. Dahil sa pagkamuhi ng kanyang ina sa lalaki, nagpa siya si Joy na humingi ng isang matapang na kahilingan. Nagmakaawa siya sa kanyang ina na ibigay na ang kanyang college fund upang makapunta na siya sa Vegas at magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kasintahan. Pinuna ni Hazel ang kanyang anak dahil sa pag-iisip ng ganoong ideya at tumangging ilabas ang college fund. Sa halip, pinayuhan niya si Joy na makipaghiwalay na sa kanya dahil meron siyang masamang impluwensya. Gayunpaman, iginiit ni Joy na mabuting tao ang kanyang nobyo. Nagsimula silang magtalo, kaya nainis si Joy at inanunsyo na lilipat na siya kasama ang kanyang nobyo kahit na wala ang college fund. My girls too, at that age, always in a mood. Nang araw ding yun, pinagsilbihan ni Joy ang isang customer na nagsabing wala siyang pera pagkatapos umorder at kumain. Habang tinatawag siya ni Joy na manloloko, lumapit si Hazel para kausapin ang customer. Inihayag ng lalaki na wala siyang tirahan at hindi niya kayang bayaran ang pagkain. You got anything? A watch? No. Can you wash dishes? Yeah. Dahil dito, inalok siya ni Hazel ng trabaho sa paghuhugas ng pinggan at isang kwarto na matutuluyan. Pagkatapos tingnan ng kwarto, nagpakilala siya bilang si Elliot. Samantala, patuloy na ginugulo si Joy ng kanyang nobyo para sa pera upang makalipat na sila. Nang mapuno, sinabihan niya ito na kunin ang pera sa ibang lugar, ngunit tumanggi si Travis at iginiit na gamitin nila ang kanyang college fund. Kinabukasan, habang inaasikaso ni Hazel ang mga dati niyang madaldal na customer, What's the soup of the day? Minestrone. Every day. Really? nakita niya ang kanyang anak na babae na umuwi na merong sunglass. Nang walang pag-aalinlangan, iniwan niya ang mga customer at tinanong ang kanyang anak tungkol sa sunglass. Gayunpaman, napansin niya ang pagtatangka ng batang babae na itago ang kanyang mukha, kaya't pilit niyang tinanggal ang salamin at nagulat nang makita ang kanyang anak na merong black eye. Sinubukang ipaliwanag ni Joy na isa lang itong maliit na pagkakamali ng kasintahan, ngunit galit na lumabas si Hazel. Sa bahay, nagpalit siya ng isang mapormang damit at naglabas ng baril mula sa ilalim ng kanyang kama, bago nagmaneho upang kumprontahin ang kasintahan ng kanyang anak. Ang kasintahan, na walang kamalay-malay sa paparating na panganib, ay masayang nakikipag-usap sa isang kaibigan sa isang auto shop. Kalaunan, nang biglang dumating si Hazel at humingi ng pribadong pag-uusap, tumanggi si Travis na magpatinag at pinagtawanan pa siya kasama ang kanyang kaibigang mekaniko. It's gotta be a world champion moaner.
even though I personally have never been all up in your business to find out. Nang marinig ang kanyang mga nakakainis na salita, biglang sinuntok ni Hazel ang kanyang mukha at sinundan ito ng isang sipa na siyang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Sinubukang makialam ng kaibigang mekaniko, ngunit inatake siya ni Hazel ng pepper spray, dahilan para manatili siyang namimilipit sa sakit sa sahig. Nagumpisang dumugo si Travis sa mukha dahil sa mga suntok, kaya't bumunot si Hazel ng baril at inutusan ng binatilyo na sumunod sa kanya. Nang tumanggi ito, pinaputokan siya ni Hazel malapit sa kanyang tenga at nagbigay muli ng utos, kaya takot na sumunod si Travis habang nagrereklamo tungkol sa bali niyang ilong. Sa sasakyan, kinuha ni Hazel ang telepono ng lalaki at itinapon ito. Pagkatapos nito, inutusan niya si Travis na umupo sa likod ng sasakyan para matali siya gamit ang tape. Pagkatapos ay nagmaneho si Hazel ng ilang milya papunta sa disyerto ng Vegas, bago huminto para hilahin ang binatilyo palabas ng sasakyan. Naglakad sila papunta sa isang hukay, at bigla niya itong itinulak papunta sa ilalim. Doon, ibinunyag ni Hazel na hinukay niya ang libingan noong araw na nagkita sila ng kanyang anak, dahil alam niya na balang araw ay aabusuhin niya ang kanyang anak. I knew you would hurt my daughter, and I knew that I would then have to kill you. Pagkatapos itong sabihin, binaril niya ito at umalis nang hindi tinatakpan ang puntod. Kinabukasan, sinubukan ni Joy na tawagan ang kasintahan ngunit wala siyang tugon sa kanyang mga text. Kaya naman, kinumpronta niya ang kanyang ina tungkol sa nawawalang kasintahan. Nagsinungaling si Hazel na nakipagtalo lamang siya kay Travis, kaya baka nagpa siya itong umalis na lamang sa lungsod. Hindi ito pinaniwalaan ni Joy at isiniwalat na ang pamilya ng kanyang kasintahan ay mga marahas na kriminal. Gayunpaman, hindi natatakot si Hazel sa mangyayari sa hinaharap. Matapos galit na umalis si Joy, lumapit si Elliot upang alawin si Hazel. Ngunit sa mga sandaling yun, agad nilang napansin ang isang kahina-hinalang lalaki na kumukuha ng mga litrato ni Elliot. Pinuntahan ni Hazel ang lalaki upang kumprontahin siya, ngunit umalis ito nang walang sinasabi. Sa sandaling yun, naabutan niya si Elliot na nababalisa sa may kusina. Nang makita niya si Hazel na pinapanood siya, agad siyang nagkunwari na normal lang ang lahat. Nang gabing yun, nagising si Elliot mula sa isang bangungot, at sinubukang palihim na lumabas ng bahay. Ngunit paglabas niya, nakasalubong niya si Hazel. Tinanong siya nito tungkol sa misteryosong customer na kumuha ng mga litrato sa kanya, ngunit iginiit ni Elliot na hindi niya ito kilala. Nang magtanong si Hazel tungkol sa kanyang nakaraan at sikreto, pumayag itong magkwento sa kondisyon na ikukwento niya din ang tungkol sa kanyang nakaraan. Tumanggi ang babae, kaya naghiwalay na sila para sa gabi. Pagkaalis nito, napansin ni Hazel ang misteryosong lalaki na nagkakamping sa labas para kumuha ng mga litrato ni Elliot. Nang nagmaneho palayo ang lalaki, sinundan niya ito at palihim na pumasok sa kanyang silid, bago siya pinatulog. Hindi nagtagal, nagkamalay na ang lalaki, ngunit nakita niya si Hazel na merong nakatutok na baril sa kanya. Nang tanungin ni Hazel ang tungkol sa mga litrato, ibinunyag ng lalaki na isa lang siyang freelance journalist na gumagawa ng ulat tungkol kay Elliot. Isiniwalat din nito na si Elliot ay pumatay ng isang tao at nagtatago siya sa awtoridad. Para patunayang hindi siya nagsisinungaling, sinabihan niya si Hazel na tingnan ang kanyang computer para sa ebidensya. Doon, nakakita si Hazel ng isang report tungkol kay Elliot. Lumalabas na si Elliot ay isang sikat na heart surgeon na napatay ang kanyang kasintahan sa isang aksidente sa pagmamaneho ng lasing. Nagsilbi siya sa bilangguan ng 4 na taon at ngayon ay nakalaya na. Matapos itong marinig, kinuha ni Hazel ang laptop at umalis. Catch you in my diner again, I'll use your nuts for chili. Nang sumunod na araw, bumalik sa normal ang buhay para kay Hazel, at ipinagpatuloy niya ang kanyang nakagawiang pag-aasikaso sa kanyang mga karaniwang customer. Sa araw na ito, nakita niya ang kanyang anak na umiiyak dahil sa nawawalang kasintahan, at lumapit sa kanya upang aliwin siya. Gayunpaman, nag-walkout ang kanyang anak at iniwan siya. Habang hinahabol niya si Joy, bigla niyang nakasalubong ang isang dating kaibigan sa labas ng diner. Ipinahayag ng lalaki na si Phil, na ang kanilang boss ay malapit ng makalaya mula sa bilangguan. Vaughn's out. Nang marinig ito, agad niyang naunawaan ang motibo ng lalaki sa pagpunta sa kanyang diner. Inutusan siya ni Phil na pumunta sa isang lugar kinabukasan, at pumayag naman dito si Hazel. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa diner, nagkomento ang lalaki tungkol sa kanyang anak na si Joy, at pinuri siya sa pagpapalaki ng maayos sa batang babae. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kasama si Elliot,
ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang engkwentro sa journalist at ipinakita ang ilang mga file tungkol sa kanya. Nang makita ito, inamin na ni Elliot na nagsagawa siya ng surgery sa ama ng journalist. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang operasyon, kaya nagpa siya ang reporter na maghiganti sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga artikulo tungkol sa kanyang drunk driving incident na pumatay sa kanyang kasintahan. Matapos marinig ang kanyang kwento, humingi si Hazel ng pabor sa kanya. Nakiusap siya kay Elliot na alagaan ang kanyang anak dahil pupunta siya sa lungsod mamayang gabi. I have to go to Vegas tonight. Yeah, absolutely. Pumayag siya rito, kaya ng gabing yun, iginalang ni Hazel ang kanyang appointment at muling nakipagkita kay Phil. Ipinakilala siya ni Phil sa kanyang boss na si Von, na masayang nakita muli si Hazel pagkatapos ng 20 taon. Ikinwento ni Von kung paano niya nakilala ang palaboy na si Hazel noong 15 taong gulang pa lamang siya. Sa awa, iniuwi niya ito at sinanay siya upang maging isang mahusay na asasin. Matapos sabihin ang kwentong ito, ipinahayag ni Von na gusto niya siyang bumalik sa tungkulin. Nag-alok siya ng malaking paunang bayad kung mapapatay niya ang isang kliyente na nagngangalang Perry, ngunit tinanggihan ni Hazel ang alok at iginiit na hindi na siya babalik sa kanyang dating buhay. Nang marinig ito, sinimulan niyang isali sa usapan ang tungkol sa anak ni Hazel, at binanggit din na alam niya ang tungkol sa nawawalang kasintahan ng anak. Agad niyang naunawaan ang nakatagong banta nito, kaya wala na siyang naging ibang choice kundi tanggapin ang trabaho. Nang gabing yun, pumunta si Hazel sa isang kasino upang palihim na sundan ang kanyang target, si Perry. Pagkatapos ay umuwi siya upang makipag-bonding kay Elliot. Habang umiinom, ikinwento ni Hazel ng kaunti ang tungkol sa kanyang nakaraan noong siya ay isa pang addict. I was a heroin addict. Ngunit nailigtas siya ng isang lalaki na nagsanay at nagtrap sa kanya sa buong buhay niya. Pagkatapos uminom, niyaya niya si Elliot na matulog kasama niya, at nang pumayag ang lalaki, I knew you were in here. nagbembangan sila sa isang mesa. Kinabukasan, nagkita silang muli at ikinwento ang tungkol sa kanyang mga plano na umalis ng gabing yun, kaya muli niyang hiniling kay Elliot na alagaan ang kanyang anak. Pumayag dito si Elliot, at ng gabing yun, pumunta si Hazel sa kasino suot ang isang mapang-akit na damit. Pagkatapos ay nagkunwari siyang nabangga si Perry, na nagulat nang makita siya. Niyaya ni Perry si Hazel sa kanyang private suite, Girl, we gotta hang. Yeah, we do. at nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga nakaraang araw. Nang matapos ni Perry ang kanyang inumin, nagboluntaryo ang babae na buhusan siya ng isa pang baso ng alak, habang nagkukwento ang lalaki tungkol sa kanyang mga negosyo. Nang makitang distracted ang lalaki, agad niyang inilagay ang isang gamot sa kanyang baso at ibinalik ito sa kanya. Dahil walang alam si Perry sa tunay na intensyon ni Hazel, kinuha niya ang inumin. Ngunit sa halip na inumin ito, sinimulan niyang tanungin kung bakit bigla siyang iniwan ni Hazel pagkatapos nilang magtalik 20 taon na ang nakakalipas. Inamin ni Perry na mahal niya pa rin siya at gusto niyang ipagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Nang marinig ito, nakonsensya si Hazel. Nang malapit nang inumin ni Perry ang alak, bigla niya itong inagaw para halikan siya. Habang lumalalim ang kanilang paglalaplapan, may biglang kumatok sa pinto para magbigay ng impormasyon. Habang inaasikaso ni Perry ang lalaki, itinapon ni Hazel ang inumin para hindi na niya ito mainom. Pagbalik ni Perry, naghalikan sila, bago nagplanong magkita muli sa susunod na araw. Sa sumunod na eksena, bumalik si Hazel sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa diner, habang si Elliot naman ay nagtatrabaho pa rin bilang dishwasher. Ngunit lingid sa kaalaman ni Hazel, si Elliot ay isa talagang undercover agent na nagtatrabaho para kay Von. Inutusan siya ng boss na i-monitor at iulat ang lahat ng mga aktibidad ni Hazel, kaya pumayag siya bago umalis. Samantala sa diner, nagreklamo ang isa sa mga pulis kay Hazel tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga nawawalang dalagita sa lugar, kaya humingi siya ng impormasyon sa kanyang chef, ngunit sinabi nito sa kanya na wala siyang alam. Nang marinig ito, sinabihan siya ng pulis na iulat ang anumang impormasyon na makukuha niya tungkol sa mga nawawalang dalagita. Samantala, dumating si Phil sa diner upang ipaalala kay Hazel na aalis si Perry sa bayan, kaya kailangan niya itong patayin sa lalong madaling panahon. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, ipinaalala niya sa kanya na tapusin ang trabaho o ipagsapalaran ang pagkawala ng kanyang anak na babae. Biglang umalis si Hazel sa galit, kaya sumunod si Elliot para aliwin siya. Sinabi ni Hazel na kailangan niya muling umalis, at hiniling na alagaan ang kanyang anak. Nang makita siyang nagkakaroon ng breakdown, inaliw niya ito gamit ang isang yakap, ngunit lumayo siya.
Pagkaalis ni Hazel, si Phil ay agad na nagpadala ng text kay Von na sinabing gagawin na ni Hazel ang plano mamayang gabi. Nang gabing yun, palihim na pumasok si Hazel sa kwarto ng kanyang anak para kamustahin siya. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Elliot para sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga plano na umalis para sa isang trabaho. Sinubukan siyang pigilan ni Elliot na umalis, ngunit iginiit ni Hazel na kailangan niya itong gawin. Pagkaalis ni Hazel, tinawagan ni Elliot ang boss para magbigay ng update. Samantala, huminto si Hazel sa hotel para makipagkita kay Perry. Kinargahan niya ang kanyang baril at pagkatapos ay pumasok na sa elevator para salubungin ang lalaki. Habang hinihintay siya ni Perry sa isang hotel room, may naghatid sa kanya ng isang package na may larawan ni Joy. Nang makita ito, na-realize niya na meron siyang isang anak kay Hazel, na ngayon ay 20 taong gulang na. Habang nakaupo siya para intindihin ito, biglang sumugod ang kanyang asawa sa hotel room para makita siya. Nagsinungaling si Perry na hindi siya nambababae, at naghanda pa nga siya ng isang romantic setting para sa kanilang date. Samantala, nagbago ang isip ni Hazel at huminto sa hideout ng kanyang boss. Habang pinapatay niya ang isa sa mga gwardya, naobserbahan ito ni Von sa surveillance camera at inutusan si Phil na harapin siya. Agad na kinargahan ni Phil ang kanyang baril para hanapin si Hazel, ngunit nagtago ang babae at binaril siya. Pagkatapos nito, hinanap ni Hazel ang kanyang boss. Inihanda ni Von ang kanyang baril at hinintay siya, ngunit naunawaan ni Hazel ang kanyang mga plano at binaril siya sa kanyang mga braso. Sinubukan ni Von na kumbinsihin si Hazel na baguhin ang kanyang isip, at isiniwalat pa na si Elliot ay nagtatrabaho para sa kanya. Elliot works for me. Ngunit hindi pinansin ng babae ang kanyang pain at inamin na ayaw na niyang magtrabaho para sa kanya. Pagkatapos ay tinawag niya itong tatay bago siya pinatay. At dito nabunyag na siya pala talaga ang kanyang ama. Umuwi si Hazel na may dugo sa buong katawan, ngunit agad niyang nilinis ang kanyang katawan at pumunta upang i-check ang kanyang anak. Kinaumagahan, nilampasan niya si Elliot at hindi pinansin ang kanyang mga pagbati, kaya't napaisip ang lalaki sa kanyang biglaang pagiging masungit. Habang naghahanda ng magtrabaho si Hazel, lumapit sa kanya ang kanyang anak, at nagyakapan sila. Pagkaalis ni Hazel, naghanda na si Joy na sumunod ngunit nakarinig siya ng mahinang kaluskos mula sa likuran. Nang lumingon siya, nagulat siya nang makita ang kanyang kasintahan na puno ng dugo sa kanyang mukha. Lumalabas na hindi siya namatay, at sumenyas siya kay Joy na huwag maingay. Pagkatapos nito, pumunta si Joy sa kanyang ina at hiniling sa kanya na hihiramin niya ang sasakyan. Ipinagpatuloy ni Hazel ang pagtanggap ng mga order mula sa mga customer, ngunit hindi nagtagal, napansin niya na wala ang chef sa kusina kaya hinanap niya ito. Sa labas, napansin niya ang isang kakaibang lalaki na binubugbog ang chef at agad na tumakbo upang makialam. Habang nilalabanan niya ang lalaki, isa pang lalaki ang tinangkang dukutin ng isang dalagita, ngunit nang makita niya si Hazel, iniwan niya ang dalagita at nilabanan ang ating bida. Agad namang natalo ni Hazel ang lalaki, ngunit isa pang lalaki ang bumunot ng baril at pinaputukan siya ng maraming beses, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Nang makita siyang nanghihina, dinukot ng mga lalaki ang mga babae at umalis. Sumugod si Elliot kay Hazel at sinubukang pigilan ang pagdurugo ng kanyang mga tama ng bala. I got you. Stay with me. Right here, look at me. Na ang ibig sabihin ay dapat nating abangan ang sunod na episode. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.